Ang umaga ng December 29, 1896, ay madilim at mabigat sa Manila. Sa loob ng Fort Santiago, isang lalaking nagngangalang Jose Rizal ay malapit ng harapin ang simula ng kanyang katapusan. Ang hangin sa kanyang selda ay malamig dahil sa paparating na tagulan, pero alam mo, ibang klase ng lamig ang bumalot sa kanya. Pumasok si Captain Rafael Dominguez sa kanyang selda, hindi para makipagkwentuhan, kundi para basahin ang opisyal na hatol ng kamatayan. Si Rizal, na humarap sa maraming pagsubok ng kalmado, ay nakinig ng mabuti. Siya ay bibitayin sa pamamagitan ng firing squad sa Bagumbayan Field, kinabukasan ng alas 7 ng umaga. Ang mga salita ay nanatili sa hangin, isang huling, hindi matatawarang hatol mula sa isang kolonyal na kapangyarihan na takot sa kanyang impluensya. Siya ay hinatulan dahil sa rebellion, sedisyon, at pagbuo ng mga illegal na asosasyon, mga paratang na nagmula sa kanyang mga sulatin, hindi sa anumang armas na kanyang ginamit. Matapos basahin ang hatol, inilipat si Rizal mula sa kanyang regular na selda patungo sa isang improvised death row chapel. Ito ay isang simpleng kwarto, mabilis na inihanda para sa isang taong tulad niya. Isang maliit na altar ang inilagay, kumpleto sa mga religious icons at mga kandilang may sindi, isang tahimik na imbitasyon na magsisi. Hindi lang ito isang holding cell, ito ay isang entablado. Ang mga autoridad ng Espanya, sibil at relihiyoso, ay may isang huling gawa na gusto nilang gawin ni Rizal. Hindi lang nila gusto ang kanyang katawan, gusto nila ang kanyang kaluluwa, o sa halip, ang pampublikong pagsuko ng kanyang mga ideya. Ang setup ay isang malinaw na mensahe, ang kanyang pisikal na buhay ay mawawala. Ngunit mayroon pa ring pagkakataon, ipinahiwatig nila, upang iligtas ang kanyang espiritual na sarili sa pamamagitan ng pagbabalik sa simbahan na kanyang labis na pinupuna sa kanyang mga nobela. Ang balita ng kanyang nalalapit na pagbitay ay kumalat ng mabilis sa buong siyudad. Ang kanyang pamilya, na umaasa pa rin sa isang maliit na pag-asa para sa isang pardon o pagpapatapon, ay nalugmok sa kawalan ng pag-asa. Ang mga autoridad, gayunpaman, ay abala sa pag-organisa ng kanyang mga huling oras. Gusto nilang kontrolin ang buong salaysay. Ang mga paring Heswita, ang kanyang dating mga guro mula sa Ateneo, ay ipinatawag. Sila ay pinili partikular dahil sa kanilang nakaraang relasyon kay Rizal. Malinaw ang estratehiya gamitin ang mga pamilyar na mukha, mga taong minsan niyang iginagalang, upang sirain ang kanyang espiritu. Ang entablado ay inihanda para sa isang labanan ng mga kalooban, isang psikolohikal na digmaan na ilulunsad sa mga huling oras ng isang taong hinatulan na mamatay. Gusto ng gobyerno ng higit pa sa isang patay na bayani. Gusto nila ng isang nag-retract. Si Rizal, na laging practical, ay nanatiling kalmado. Alam niya ang laro na kanilang nilalaro. Naglaan siya ng maraming taon sa paghimay ng pagkukunwari ng mga prail at ang mga kawalang katarungan ng kolonyal na pamahalaan sa kanyang mga sulatin. Ngayon, siya ay nakaharap sa mismong sistema na kanyang ibinunyag. Hindi lang siya isang bilanggo, siya ay isang simbolo. Ang bawat kilos niya, bawat salita sa mga huling oras na ito, ay susuriin at record para sa kasaysayan. Naiintindihan niya ang bigat ng sandaling ito. Ang kanyang kamatayan ay hindi maiiwasan, ngunit kung paano niya ito haharapin, ang mga prinsipyo na kanyang paninindiganan o susukuan, ang magbibigay kahulugan sa kanyang pamana at huhubog sa kinabukasan ng bansang kanyang ipinaglalaban. Nagsimula na ang pinakamahabang araw ng kanyang buhay. Hindi nagtagal matapos mailagay si Rizal sa kanyang death cell, dumating ang unang grupo ng mga bisita. Hindi sila pamilya, kundi ang kanyang dating mga Heswitang mentor, sina Padre Miguel Sadera Mata at Luis Visa. Dala ni Padre Visa ang isang maliit na kahoy na estatwa ng Sagradong Puso ni Jesus, isang gawa ni Rizal mismo noong siya ay estudyante pa sa Ateneo. Ito ay isang kalkuladong galaw, isang piraso ng nostalgia na nilayon upang palambutin siya. Kinuha ni Rizal ang estatwa, sinuri ang kanyang gawa noong kabataan, at pagkatapos ay magalang na inilagay ito sa mesa, nagkomento tungkol sa paglipas ng panahon. Siya ay magalang ngunit malayo ang loob. Alam niyang higit pa ito sa isang simpleng pagbisita. Ito ang simula ng isang kampanya para sa kanyang kaluluwa. Sinimulan ng mga pari ang kanilang banayad na panghihikayat. Hinihimok siyang bumalik sa pananampalatayang Katoliko. Ang pangunahing pag-atake, gayunpaman, ay pinangunahan ni Padre Vicente Balaguer. Siya ay isang mas mapilit na personalidad. Inatasan na makuha ang malaking premyo ang pirma ni Rizal sa isang dokumento ng pagbawi.
Ang papel na ito ay isang maingat na binuong pahayag na magpapatalikod kay Rizal sa Masonry at sa lahat ng kanyang mga sulatin na critical sa simbahan. Nagpakita si Padre Balaguer ng isang nakasulat na formula, ngunit si Rizal, isang master ng mga salita at lohika, ay agad itong tinanggihan. Sinabi niya sa pari na ang dokumento ay masyadong mahaba at ang wika nito ay hindi kanya. Hindi siya isang tao na basta na lang pipirma sa isang bagay na isinulat ng iba, lalo na kung ito ay tungkol sa pinakabuod ng kanyang mga paniniwala at gawa sa buhay. Nakipag-usap siya sa pari sa isang mahaba at matinding debat. Ang mga argumento ni Rizal ay matatalas at lohikal. Kinuwestiyon niya ang autoridad ng simbahan, itinuro ang mga pang-abuso at korupsyon ng mga prailed na kanyang nasaksihan at idinokumento. Sinabi niya sa kanila na naniniwala siya sa Diyos, sa isang lumikha, ngunit hindi niya mayayon ang pananampalatayang iyon sa mga aksyon ng institusyon na nagaangkin na kumakatawan sa kanya. Para kay Rizal, ang kanyang konsensya na ginagabayan ng rason, ang kanyang pinakahuling gabay. Ipinaliwanag niya na hindi niya maaaring bawiin ang kanyang mga gawa ng buo dahil naglalaman ang mga ito ng mga katotohanan tungkol sa pagdurusa ng kanyang mga kababayan. Ang pagtalikod sa mga ito ay nangangahulugan ng pagtalikod sa mismong layunin ng kanyang buhay. Handa siyang mamatay para sa kanyang bansa, ngunit hindi siya handang ipagkanulo ang kanyang sariling mga paniniwala para sa isang pangako ng kaligtasan mula sa mga taong hindi niya pinagkakatiwalaan. Nainis si Padre Balaguer at ang iba pang mga Heswita. Nagtalo sila, nakiusap, at tinakot siya ng walang hanggang kapahamakan. Nagpinta sila ng malagim na larawan ng impyerno, isang lugar para sa mga hindi nagsisising erehe. Ngunit nanatiling matatag si Rizal. Matagal na niyang pinag-isipan ang mga bagay na ito. Ang kanyang paghihiwalay sa institusyonal na simbahan ay hindi isang pagre-rebelde ng kabataan, kundi isang makatwirang pilosopikal na paninindigan. Hinamon niya ang mga pari sa mga punto ng teolohiya, tinanong sila ng mga tanong na nahirapan silang sagutin. Nilinaw niya na kahit wala siyang masamang kalooban sa kanila ng personal, hindi niya, nang may malinis na konsensya, pipirmahan ang isang dokumento na epektibong magpapawalang bisa sa kanyang buong pakikibaka at magpapawalang bisa sa mga katotohanan na kanyang ipinaglaban upang ibunyag sa mundo. Sa gitna ng matinding pressure mula sa mga pari, nakahanap si Rizal ng mga sandali ng tahimik na pag-iisa para isulat ang kanyang huling testamento. Alam niyang tatahimikin ng kanyang mga tagabitay ang kanyang boses, ngunit hindi nila mapatatahimik ang kanyang panulat. Sa madilim na ilaw ng kanyang selda, sinimulan niyang isulat ang magiging isa sa pinakamakapangyarihang tula ng pamaalam sa kasaysayan. Nang walang opisyal na titulo na ibinigay niya, ito ay kalaunan ay makikilala bilang Mi Ultimo Adios o My Last Farewell. Ang bawat stay isang maingat na binuong mensahe sa kanyang pamilya, sa kanyang minamahal na Josephine, at sa kanyang bansa. Hindi ito isang tula ng kawalan ng pag-asa, kundi isang tula ng payapang pagtanggap at walang hanggang pagmamahal sa lupang kanyang iwan. Ibuhos niya ang kanyang kaluluwa sa 14 na stanza na iyon, isang huling, eleganteng pagpapahayag ng kanyang pagiging makabayan. Ang pinakamasakit na sandali ng araw na iyon ay ang pagdating ng kanyang ina, si Teodora Alonso. Mahina at malabo na ang paningin, naglakbay siya sa kuta, nagmamakaawa sa mga guwardiya na payagan siyang makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Nang sa wakas ay pinayagan siyang pumasok sa selda, ang muling pagkikita ay puno ng hindi nasambit na mga salita at labis na kalungkutan. Niyakap niya ito at sabay silang umiyak. Si Rizal, na sinusubukang maging matatag para sa kanya, ay lumuhod upang humingi ng kapatawaran, isang tradisyonal na kilos ng paggalang. Ito ay isang napakatao na sandali, na nagtatanggal ng mga titulo ng bayani at martir, nag-iiwan lamang ng isang anak na nagpapaalam sa kanyang ina. Sinubukan niyang aliwin ito, ngunit walang salita ang makapagpapagaan ng sakit ng isang ina na malapit nang mawala ng anak. Pagkaalis ng kanyang ina, pinayagan ding makita siya ng iba pang miyembro ng pamilya, isa-isa. Sa kanyang kapatid na si Trinidad, ibinulong niya ang isang sikreto sa Ingles, isang wikang hindi maintindihan ng mga guwardiyang Espanyol. There is something inside the alcohol burner. Ang maliit na cooking lamp na ito, isang regalo mula sa mga Pardo de Tavera, ang tanging bagay na pinayagan siyang ibigay sa kanyang pamilya. Matagumpay niyang itinago ang nakatiklop na manuskrito na Mi Ultimo Adios sa loob nito.
Ang gawaing ito ay nagpapakita ng kanyang matalas na isip kahit sa ilalim ng matinding stress. Tiniyak niya na hindi mawawala ang kanyang mga huling salita na makakarating ang mga ito sa kanyang mga kababayan at sa mundo. Ito ay isang huling gawa ng pagsuway, ang pagpuslit ng kanyang walang censorship na mga saloobin mula sa ilalim ng mapagbantay na mata ng kanyang mga tagapagbilanggo. Ang mga pagbisita ay maikli at puno ng emosyon. Ibinigay niya ang kanyang ilang natitirang ari-arian, isang libro sa kanyang kapatid, isang panyo sa isa pa, ang kanyang sinturon sa kanyang pamangkin. Hindi ito mga malalaking mana, kundi simpleng alaala, bawat isa ay isang konkretong piraso ng kanyang mga huling sandali. Nagbigay siya ng mga salita ng ginhawa at paghihikayat, hinihimok ang kanyang pamilya na mamuhay ng payapa at magkakasundo. Sa lahat ng ito, nanatili siyang kahanga-hangang kalmado, isang dignidad na nag-iwan pang matagalang impresyon sa lahat ng nakakita sa kanya. Hindi lang siya naghahanda para sa kanyang sariling kamatayan, kundi para sa buhay na kailangang ipamuhay ng kanyang pamilya pagkatapos niyang mawala. Tinitiyak na ang kanyang alaala ay magiging isa ng tapang, hindi ng pagkatalo. Ang pressure mula sa mga party ay hindi tumigil. Pagkatapos ng ilang oras na debate, sinabi ni Padre Balaguer na sa wakas ay lumambot si Rizal. Ayon sa bersyon ng party ng mga pangyayari, isang mas maikling formula ng pagbawi ang ipinakita na di umano'y mas katanggap-tanggap kay Rizal. Ang mga Heswita ay maglalabas kalaunan ng isang dokumento na may petsang Disyembre 29, 1896 na mayroong tila pirma ni Rizal. Sa tekstong ito, ipinapahayag ng lumagda ang kanyang sarili bilang Katoliko. Binabawi ang anumang sa aking mga salita, sulatin, publikasyon at pag-uugali na sumasalungat sa aking pagkatao bilang anak ng simbahang Katoliko at tinatalikuran ng Masonry bilang kaaway ng simbahan. Ang dokumentong ito ang naging pundasyon ng pag-angkin na nagbago ang isip ni Rizal sa huling sandali. Gayunpaman, ang pagiging totoo ng dokumentong ito ay nababalot sa kontrobersya. Una, ang orihinal na nilagda ang liham ay maginhawang nawala sa loob ng ilang dekada at muling lumitaw sa mga archive ng Archdiocese of Manila noong 1935. Isang panahon kung kailan ang pagtuklas nito ay nagsilbi sa ilang political at relihiyosong interes. Bakit ang isang napakahalagang dokumento, isang malaking tagumpay para sa mga awtoridad ng Espanya at sa simbahan, ay napabayaang mawala? Bukod pa rito, hindi kailanman ipinakita sa pamilya ni Rizal ang liham. Humiling sila na makita ito upang magkaroon ng patunay ng kanyang diumano'y pagbabalik loob, ngunit tinanggihan sila. Hindi rin sila binigyan ng kanyang bangkay para sa isang tamang libing, na karaniwan sana para sa isang nagsisising Katoliko. Ang mga aksyon na ito ng mga awtoridad ay naglagay ng mahabang anino ng pagdududa sa buong pangyayari. Ang forensic at textual analysis ng retraction letter ay nagtaas pa ng mas maraming red flags. Napansin ng mga eksperto sa sulat kamay ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng pirma sa dokumento at ng mga kilalang tunay na pirma ni Rizal mula sa parehong panahon. Ang sulat kamay sa katawan ng liham mismo ay hindi rin tumutugma sa kay Rizal. Bukod pa rito, ang teksto ay naglalaman ng mga parirala at tono na hindi karaniwan sa malinaw at tumpak na estilo ng pagsusulat ni Rizal. Napakahirap paniwalaan na ang isang tao na napakaingat sa kanyang mga salita ay pipirma sa isang pahayag na tila napakalayo sa kanyang sariling boses, lalo na sa isang bagay na napakalalim na personal na kahalagahan. Ito ay mas mukhang isang template na binuo ng isang komite ng mga pari kaysa isang taos-pusong pagtatapat. Sa huli, ang pinakamalakas na argumento laban sa retraction ay ang sariling karakter ni Rizal at ang kanyang mga aksyon sa kanyang mga huling oras. Naglaan siya ng maraming taon sa pagbuo ng isang philosophical at moral na balangkas batay sa rason at konsensya. Ang paniwalaan na tatalikuran niya ang lahat ng ito sa loob lamang ng ilang oras, sa ilalim ng panggigipit, ay ang hindi pagkaunawa sa tao ng buo. Alam niya na ang kanyang kamatayan ay magiging isang makapangyarihang pahayag. Ang isang retraction ay magpapahina sa lahat ng kanyang pinanindiganan, na gagawing kwento ng isang nawawalang tupa na bumalik sa kawan ng kanyang pagkamartir. Ito ay magiging isang tagumpay para sa mga frail na kanyang kinondena bilang kanser ng lipunan. Mas malamang na ang liham ay isang peking, isang huling, desperadong pagtatangka ng mga kolonyal na kapangyarihan na siraan ang kanilang pinakadakilang kritiko at patahimikin ang isang nagbabantang revolusyon.
Sa mga huling oras ng kanyang buhay, isang maliit at malungkot na figura ang sabik na naghihintay ng kanyang pagkakataong magpaalam, si Josephine Bracken. Ang babaeng Irish na tinawag ni Rizal na kanyang dulce extranjera o sweet foreigner ay naging kanyang partner at kasama sa kanyang pagkakatapon sa dapitan. Ang kanilang love story ay pinagmulan ng kaligayahan at kontrobersya. Dahil si Rizal ay kilalang kritiko ng simbahan at isang mason, tumanggi ang obispo ng Cebu na bigyan sila ng marriage license maliban kung babawiin ni Rizal ang kanyang mga anti-clerical views. Dahil ayaw ikompromiso ang kanyang mga prinsipyo, pinili ni Rizal at Josephine na magsama, isang matapang at iskandalosong gawa sa napaka-konserbatibong lipunan noon. Sila ay pinagbuklod ng pag-ibig kung hindi man ng batas o sakramento. Noong gabing iyon ng Disyembre 29, sa wakas ay pinayagan si Josephine na pumasok sa selda ni Rizal, kasama ang kanyang kapatid na si Josefa. Ang pagkikita ay masakit at puno ng emosyon. Nang makita ang kanyang kalungkutan, sinubukan ni Rizal na aliwin siya. Ayon sa mga historical accounts, binigyan niya ito ng huling regalo, isang kopya ng The Imitation of Christ ni Thomas A. Kempis, kung saan isinulat niya, "To my dear and unhappy wife, Josephine." Mahalaga ang dedikasyong ito. Sa kanyang mga huling sandali, tinawag niya itong kanyang asawa, isang titulo na ipinagkait sa kanila ng simbahan. Ito ang kanyang paraan ng pagpapatunay sa kanilang relasyon, isang huling gawa ng pag-ibig at pagsuway laban sa institusyong nagkondena sa kanila. Ang salaysay na isinusulong ng mga Jesuita, lalo na ni Padre Balaguer, ay naglalaman ng isang eksena kung saan di umano'y nagsagawa siya ng seremonya ng kasal para kay Rizal at Josephine, ilang sandali bago ang pagbitay. Ang pag-angkin na ito ay isang mahalagang bahagi ng kwento ng pagbawi na ipinakita bilang bunga ng pagbabalik ni Rizal sa pananampalataya. Gayunpaman, walang opisyal na tala ng estado o simbahan ng kasal na ito. Walang marriage certificate ang kailanman na nailabas. Si Josephine mismo, sa mga huling pahayag, ay hindi kailanman patuloy na pinatunayan na naganap ang isang canonical na kasal. Ang kawalan ng anumang konkretong ebidensya ay nagpapababa ng pagiging totoo ng pag-angkin na ito. Lumilitaw na ito ay isa pang elemento na binuo upang suportahan ang salaysay ng pagbabalik loob ni Rizal, isang maginhawa at romantikong detalye upang gawing mas kapanipaniwala ang pagbawi sa publiko. Ang totoo ay mas simple at mas nakakaantig. Si Rizal at Josephine ay magkasama sa lahat ng paraan na mahalaga sa kanila. Ang kanyang huling dedikasyon sa kanya ay hindi isang kumpirmasyon ng isang lihim na kasal sa simbahan, kundi isang patunay ng lalim ng kanilang pagkakabuklod. Kinilala niya ito bilang kanyang asawa sa kanyang puso, at iyon lang ang pagpapatunay na sa tingin niya ay kinakailangan. Ang kanilang love story ay isang trahedya sa kanyang mga huling araw na nagbibigay diin sa mga personal na sakripisyo na kanyang ginawa. Maaari sana siyang magkaroon ng tahimik, pinahintulutang buhay, kasama siya kung handa lang siyang baluktutin ang kanyang mga prinsipyo. Ang kanyang pagtanggi na gawin ito, kahit para sa pag-ibig, ay nagpapakita ng napakalaking lakas ng kanyang mga paniniwala hanggang sa huli. Habang nagsisimulang sumikat ang araw noong Disyembre 30, 1896, nagsimula ang huling yugto. Si Rizal, nakasuot ng itim na suit at puting kamiseta, ay nanatiling kalmado. Tumanggi siyang magpatali ang mata, gusto niyang harapin ang mga bala at ang langit. Humiling siyang barilin ng nakaharap sa firing squad na sinasabing hindi siya traitor sa Espanya, kundi hinatulan dahil sa kanyang mga ideya. Tinanggihan ng opisyal na Espanyol na namamahala ang kanyang kahilingan. Ang mga traitor, sinabi sa kanya, ay dapat barilin sa likod. Tinanggap ni Rizal ang desisyon, ngunit gumawa ng isang huling, tahimik na plano. Ang kanyang paglakad mula Fort Santiago patungong Bagumbayan Field ay isang panoorin. Sinamahan ng mga gwardiya at ng laging naroroon na mga paring Jesuita, naglakad siya ng payapa at matatag sa mga lansangan ng Maynila, isang lungsod na malapit nang mawala ang pinakamatalinong anak nito. Sa panahon ng solemni na Martsa, itinuro niya ang mga lugar mula sa kanyang pag-aaral sa Ateneo, nakikipag-usap ng bahagya sa mga pari sa tabi niya. Ang kanyang pagiging kalmado ay hindi tanda ng kawalan ng pakialam, kundi ng malalim na pagtanggap. Nakipagkasundo na siya sa kanyang kapalaran. Nang tumayo siya sa lugar ng pagbitay, ang hangin ay puno ng tensyon. Pinayagan siyang halikan ang krusipiho na inialok ng isa sa mga pari, isang kilos na itinuturo ng kanyang mga kritiko bilang patunay ng kanyang pagbawi. Gayunpaman,
Para kay Rizal, ito ay maaring isang huling pagkilala sa kanyang pananampalataya sa Kristo ng mga Ebanghelyo, hindi sa institusyon ng simbahan. Ito ay isang personal na kilos, bukas sa interpretasyon, ngunit hindi isang tiyak na pagsuko ng kanyang panghabang buhay na kritisismo. Nang ibibigay na ang utos na magpaputok, matatag na nakatayo si Rizal. Mayroon siyang huling gawa ng kalooban na gagawin. Nang pumutok ang mga ripple na nagpadala ng mga bala sa kanyang likod, ginamit niya ang huling lakas niya upang ipihit ang kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa, hindi nakadapa sa lupa tulad ng isang tridor, kundi nakaharap sa sumisikat na araw. Ito ang kanyang huling, tahimik na gawa ng pagsuway. Ipinagkait sa kanya ang karapatang harapin ang kanyang mga tagapagbitay, ngunit hindi ipagkakait sa kanya ang karapatang harapin ang langit. Namatay siya na nakatingala sa bukang liwayway, isang makapangyarihang simbolo para sa isang bansa na malapit ng isilang mula sa dilim ng kolonyal na pamamahala. Ang kanyang kamatayan ay hindi isang katapusan, kundi isang katalista. Ang mga autoridad ng Espanya, sa kanilang huling pagtatangka na kontrolin ang kanyang pamana, ay ipinagkait sa kanyang pamilya ang isang tamang libing. Lihim nilang inilibing ang kanyang bangkay sa isang walang markang libingan sa Paco Cemetery. Ang kanyang layunin ay burahin siya upang pigilan ang kanyang libingan na maging isang dambana para sa mga revolusyonaryo. Ngunit nabigo sila. Walang pagod na hinanap ng kapatid ni Rizal na si Narcisa ang kanyang libingan, at sa huli ay natagpuan ito, minarkahan ang lugar ng isang simpleng plaka na may inisyal niya na baliktad RPJ. Ang pagtatangkang itago ang kanyang bangkay at gumawa ng pagbawi ay hindi nagpatahimik sa diwa ng revolusyon. Sa halip, pinag-alab nito. Pinatunayan ng kamatayan ni Rizal ang mismong mga kawalang katarungan na kanyang isinulat at ang kanyang pagkamartir ang nagpasiklab sa Rebolusyong Pilipino. Ang katotohanan ng kanyang tapang, hindi ang katang-isip ng kanyang pagsuko, ang umalingaw-ngaw sa buong kapuluan na nagbigay inspirasyon sa mga tao na ipaglaban ang kalayaan na kanyang pinangarap.